Bukod dyan mga kababayan, ito yung sunod. Naku, mga kababayan, ito pa. Alam nyo mga kababayan, itong mga DDS, magagalit dito sa magjowang foreigner at Pinay. Ha? Kasi bakit mga kababayan? Meron kasing magjowang foreigner at Pinay pumunta sa Davao City. Ha? Pumunta sila sa Davao City mga kababayan kasi ang sabi daw kasi, ang Davao City ay maala Singapore. Ito namang foreigner, syempre, pumunta sa Davao, inikot niya ang Davao ngayon kung maala Singapore ba daw talaga. Ngunit mga kababayan, sapagkat di umano, pagdating ng foreigner, brinag niya. Magagalit na naman mga DDS dito. Mga kababayan, alam nyo pa naman yung mga DDS sensitive, parang mga higad. Ito pakita ko sa inyo mga kababayan. Tignan ninyo. Isang foreigner naloko. Kasi ang Davao daw ay parang Singapore. Ayan. Oops! Be careful with your hand. Careful. Please look at your... Kita nyo? Oh my goodness. This is... We're here somewhere in Arcastillo. Arcastillo, navigating these. Akala ko mala Singapore ang Davao. Go this way. Okay. Kita mo? Basurahan, kanal. Hindi pala mala It's in Singapore. Barangay Centro, Arcastillo, Davao City, guys. Mala Tondo. One of the smallest streets here. Akala ko ba mala Singapore ang Davao? Magagalit It's a ang big mga street DDS lang dito. We're now entering another dimension. Diba? Sabi niya, and now, we are entering another dimension. Be careful with your head. So what can you say about this? So, these are actually... Get this on camera. Can I go here? No, maybe there's a... Private property? Dogs, yeah. There's dogs. Akala ko ba mala Singapore ang Davao? Malinis. Oh my God. Oh, may daga pa. Magagalit mga DDS dito. Maniwala kayo sa akin. Kaya siya pupunta ng Davao kasi mala Singapore daw. Nung pagdating niya sa Davao, ayun, mala Tondo ang labas. Ayan, nagbibideo na. Yung kano. Say hi. Hi po. Hi. Hagi lang me. Oh my God. Ano na, mga DDS? Akala ko ba malinis? Akala ko ba mala Singapore? Ba't mala Tondo? Anong masasabi niyo dyan ngayon? Yung sabi lang, wala daw squatter ang Davao. Kano, pumunta ng Davao kasi para daw Singapore. Pagdating ng Kano, ayun, sabi niya, I live in slum of Tondo. Be careful. Oops. Be careful with your hand. Very poor and Careful. it's sad. Please look at your... Oh my God. Diba? Very poor and it's sad. O ito mga kababayan. Facts. Davao City has long stretches of squatters area hidden behind fence. So visitors do not see the poverty and smell it. Bukana, Talumo, Isla Verde, Maa, Sasa, Agdao, Bangkiruhan, and much of the coastal road are packed with informal settlers after almost 4 decades of Duterte rule. If this is their showcase city, after all these years, what exactly are they promising to the replicate nationwide? Ngayon yung sabihin, walang squatter sa Davao. Mas malawak ang squatter sa Davao kaysa sa Tondo, tandaan nyo yan. Not one. Akala ko ba malinis ang Davao?
Paano nyo yan ma-explain? For almost 4 decades, 40 years na paninilbihan, almost 40 years, 32, 33 years na yata, 35. Silang paninilbihan dyan. 'Di ba? Kita nyo? Tapos sasabihin ninyo, Davao ang pinakamalinis. Wa mo kuyapi. 'Di ba? Wa mo malipong. Ito pa, mga kababayan. Oh, walang pinagkaiba sa Manila, 'di ba? Ayan din yung Manila to ha, Tondo to, Tondo. Kung ano yung hitsura kanina sa Davao, ganun din ang hitsura sa Tondo. Oh. Akala ko ba ang Davao mala Singapore? Tingnan nyo, na-scam nyo. Ultimo Kano, na-scam. O, kung ikaw ngayon, foreigner, pupunta ka pa ba? Ha? Ay, nako. Yan ang mahirap sa inyo, mga kababayan. Lalo-lalo na sa mga DDS. 'Di ba? Oh. Mega love shoutout po sa inyong lahat, mga kababayan. Kita nyo yan. Ultimo Kano na budol, na scam. Pumunta ng Davao kasi mala Singapore daw. Ang nadatna ng Kano, squatter. Paano yun? Ano kayang sasabihin ng Kano nun? Ano kayang magiging reaksyon niya? Ito pa yung Davao, ito pa yung Singapore. Diba? Kaya nga, hindi na po ako nagtaka, mga kababayan, na ultimo, ngayon, kakabalita lang, 700,000 halaga ng droga na huli galing sa isang mekaniko sa Davao City. Diba, putang ina, mekaniko na naman. Smuggled cigarettes. Na kumpiska, Davao City. Putang ina. Halos lahat na lang, mga kababayan. Hindi ba kayo nahihiya, mga taga Davao? Lagi ninyong ipagkinalandakan sa buong mundo na malinis at maganda kayo. 'Di ba? Malinis at maganda. Oh, cleaner than the lighthouse, Abasico, Puting Batu, inside and former Smoky Mountain, Tondo, Litex, Quezon City. 'Di ba? Kita niyo 'yan, mga kababayan. Kaya yung Kano, kita nyo na biktima yung Kano. Pumunta ng Davao kasi maala Singapore. Pagdating ng Kano, hindi pala. Squatter ang bumungad sa kanya. Muntik pa siya mauntog. Ito ba yun? Okay. You know? Be careful. Oops. Be careful with your hand. Oh. Careful. Please look at your... Oh my goodness. This So is we're here somewhere in our Castillo. our Castillo, navigating these alleys. As you can see, there's this one. Can I go this way? Okay. Diba? Yan daw yung na-navigate niya. Pumunta daw siya Ar Castillo kasi maala Singapore. Pagdating niya doon, Tondo. O, basahin natin yung comment. Naku po, lagot kayo dyan. Magagalit sa inyo mga didilis. Triggered na naman mga didilis dito. Lagot kayo sa mga Dutertads. Kukuyugin na naman kayo, sasabihin sinisira nyo imahe ng Davao City. Tapos ang tirahan ni Pulong Mansyon, hektarya ang sukat. And they are so secretive about where Sara, Basti, and Kitty live. To alam ng intel sa admin. Parang Tondo. Yeah? Parang Tondo din pala. Mister ko nakailang balik sa Davao City. Diyos ko, ang City Hall daw lumang-luma na pangit pa. Parang Singapore nga. Ay, Kano, ingat ka dyan. Baka makagat ka ng aso, may rabies iyan. O, ang ganda pala ng Davao. Parang Tondo pala, akala ko maganda. O, Tondo sa Davao City, walang pinagkaiba. Pinakamayamang city ang Davao, sabi ng aso ni Duterte. Siyempre naman, di gagamitin ng Duterte ang resources ng Davao. Yun ay sa sarili nila. Kaya nakapagtaka na maraming bulag na DDS. Ang galing ng walkway sa ibabaw ng kanal.
Where are you doing? Hunting rats? Wow, ganda pala lugar ng Duterte. Saludo ako sa inyo, mga Duterte. Tago mo yung baliw na congressman na taga Dasmariñas, Cavite. Itag mo daw. Maraming landmine dyan ng pusa at aso. Marami talagang ganyan lugar dito sa Davao like Boulevard, Arcastillo, Bacaka, Ikulan, Sasa, Tibungko, Panakan, Bunawan, Lansang, Ilang, etc. Maraming squatter talaga kasi pinabayaan lang ng gobyerno dito. O di ba? Sabi ko sa inyo mga kababayan, maganda pala sa Davao, sabi ng mga didiles. Walang LGU ang tumulong sa mga informal settlers na yan. Totoo. 'Di ba? Ito pa. Singapore, no, it's Barangay 23C, Isla Verde, Davao City. 'Di ba? Ay, Diyos ko. Sabihin na naman nila, bilisan nyo, malapit na 2028. Lahat naman kasi ng city ay may poor community area na namumuhay sa pinaka mababang level ng lipunan. Kung merong ganyan sa Davao, meron din ganyan sa Cebu at Manila. Kahit sa mga mayayamang bansa ay meron din talaga. Di yan mawawala dahil yan ang balanse ng pamumuhay ng sangkatauhan. Kung may mayaman, mayroon ding mahirap. At kung may malinis, meron ding likas na sa kanila ang kadumihang kapaligiran. Kaya lang naman nagiging issue tuloy ang pagkakaroon ng ganyan sa Davao dahil ang yayabang ng mga Duterte at DDS na akala mo ay super duper na perfect na talaga ang mga puo nila. Sila lang naman ang natutuwa sa gawain ng mga Duterte na mas madami pa rin ang nasasagwaan at napapangitan sa paraan ng pag-uugali nila. Yun ang mahirap kasi mayabang sila. Mas may mapapala pa dyan na area. May mas malala pa dyan na area, di ba? Sa database in population, there are lots of poor people in Davao. Akala ko mala Singapore ang Davao, squatter pala dyan. Kita ninyo mga kababayan. Naku mga DDS, magagalit na naman yan. Oo, di ba Sir Kendry? Correction, please. The whole Tondo is cleaner. Actually mga kababayan, mas malinis sa Tondo kasi bakit? Yung squatter sa Tondo, walang kanal. Wala silang kanal. Kadalasan sa mga napuntahan, Diyos ko mga kababayan, nakatira din po ako ng Maynila. Gala din po ako. Mula sa Balot, mula sa Honorio, mula dyan sa may Gagalangin, mula dyan sa may Velasquez, hanggang dyan sa may papuntang likod ng Parola. Wala pong dyan kanal. Kadalasan po sa Tondo, ang bawat iskinita, may mga pintura, yung mga tsaka mga malalaking bahay na. Fairness sa Tondo walang kanal na may mga daga, walang kanal na mabaho, malinis. Kung i-compare natin ang Davao at Tondo, mas piliin kong tumira sa Tondo. Bakit? Sa Davao, kita mo naman yun ngayon, yung kanal. Sa Tondo medyo malawak-lawak, malaki-laki yung iskinita. Nakakasya pa nga motor Yun, tingnan mo yung kano, halos mauntog na dun sa, kaliit-liit yung iskinita, hindi na magkasya. Kaya yan ang masasabi ko ngayon mga kataga Davao. Akala ko ba maala Singapore ang Davao? Akala ko ba malinis ang Davao? Sinong luloko ninyo? Taga Davao del Norte din ako. Sino bang sabi hindi ako nakagala dyan? Unang punta ko sa Davao, mga kababayan, nabubuisit ako kasi nga ang hirap dumaan sa kanilang daanan kay paiba-iba ang direksyon. Ito yung daan, ang ituturo ng taga-traffic enforcer, dito kay daan sir, dito kay daan, bawal dyan. Pero yung tinuro sa mapa doon. 'Di ba? Ganun sila. Mga kababayan. In the environment, you can see, yung nakikita mo sa environment, ganyan din ang klase ng ugali ng kanilang mga namuno. Makikita dyan, Ma'am Luz Morishima. Di ba? Yun. Naku po. Ay, naku, right to pass through the road even inside the motorcycle can enter. Di ba, Sir Benji? Totoo yan. Sa Tondo, kakasya kasi bakit? Lagi din ako sa Tondo, nakamotor kami. Kasya, may mga basketball court pa nga tingnan mo sa Davao, may nakikita ka basketball court doon, saan mo ilagay? Take note mga kababayan, marami pa. Marami pang lugar noon, hindi lang yung pinuntahan ng kano. Kaya tingnan nyo mga kababayan, marami naman mga DDS magagalit dun sa magjowang kano. Diba? That's the Duterte compound, Davao City, Ernesto Bungabong.
'Di ba? There are condos in Tondo. Oo! Bakit? O, tingnan nyo. Tanungin ko kayo sa Davao, tanungin ko kayo. Ang Davao City ba may university? Ang Davao City ba may hospital? Tanong ko lang. Ang Davao City ba may hospital na naipatayo sila Sara, sila Digong? Sila Digong, sila Sara, sila Basti, may naipatayo bang university? Yun ang tanong ko eh. Ang Davao daw ang pinakamalinis sa buong mundo, pangalawa sa Singapore. Kaya yung kano pumunta ng Davao, pagdating niya doon, iskinita, may daga. Maala Singapore ang Davao. Pagdating ng kano, may daga yung kanal. Paano naging Singapore? Sa mga DDS na hindi nakapunta ng Singapore, bigyan ko kayo ng kwento ha. Maliit lang na kwento. Alam nyo ba, yung mga homeless sa Singapore nakakondo. Alam nyo yung homeless area sa Singapore, parang BGC. Tandaan nyo, kung meron tayong BGC sa Taguig, homeless area lang yan sa Singapore. Kaya wag nyong ikumpara ang Davao at ang Singapore. Nakakahiya. Ulitin ko ha, yung lugar sa Singapore, nakita mo yung sa Singapore kasi may parang town. Itong buong kondo na, halimbawa, 4 na kondo yan magkaharap. Puro Indiano yan, puro taga Bangladesh, puro mga Bombay. Yung buong area na yan, kondo siya pero parang BGC. Yung kabila naman, puro mga Indonesian. Kondo siya pero parang BGC. Pero ano yun yun yung mga nagtatrabaho, yung mga normal lang. Sa Singapore kasi walang mahirap, walang mayaman, pantay. Ang mga mahirap sa Singapore nakakondo. Kaya wag niyong i-compare ang Davao at ang Singapore. Kasi bakit ilang beses ako pabalik-balik ng Singapore, ang ganda ng Singapore. Sa mga DDS na hindi pa nakapunta ng Singapore, wag niyo nang pangarapin kasi wala kayong pera. Diba? Alam ko naman mga mahihirap kayo. Makinig na lang kayo sa kwento ko. Total, wala naman kayong pamasahe doon. Wala naman kayong pang-afford kasi mahirap nga kayo. Kwento ko na lang. Huwag niyong ikumpara ang Davao sa Singapore. Kasi ang Singapore, yung mga homeless sa kanila, nakakundo. Alam niyo ba ang lugar sa Singapore, ang pangalan? Bukit Batok, Bukit Badjang, Bukit Bidok North, Chua Chukang. Yan yung mga pangalan dun. Tapos ang pangalan ng mga LRT station nila doon, may nakalagay doon, tawag doon, next station, please watch your step. Gumaganon yun eh. Tapos pag umano ka, pag sumakay ka, sasabihin agad, next station, ano ba yung pag dito ka sa bandang red line, may nakalagay dyan, Dobigot Station. May mga ganyan eh. Tapos pag hinto mo, doon naman sa kabila, sasabihin na naman na Chua Chukang Station, Bukit Bidok, Bukit North, Bukit Batok, may ganyan-ganyan, Chinatown. May ganyan-ganyan eh. Please watch your step. Behind the gap. Pangalanan yung mga kababayan, yung mga istasyon sa Singapore. Alam mo yung pag nagsakay ka ng tren, pag sumakay ka ng tren, ang malalaman mo lang sa Singapore, hindi ko sinisiraan ang Singapore, amoy biryani yung tren. Bakit? Kasi kadalasan sa mga pasahero doon, puro Bombay. Next station or charge station. Please watch your step. Diba? Ganun yan. Ano pa? Ano pang sunod na stasyon? Nakalimutan ko na iba eh. Naku, mga Somerset Station. Somerset Station. Paya-Lebar City Hall. Ganun yon. Next station, Novena. Ganun yun eh. Diba, mga kababayan? Next station, Changi Airport. Changi Airport. Diba? Next station, Esplanade.
Pero pag dito sa Pilipinas, kung may mapansin kayong kahina-hinalang bagay, ipagbigay alam sa security guard. Next station, B-Mapa. Ang susunod na estasyon ay B-Mapa. Di ba? Oh. Next station, Marikina. Marikina Station. Di ba? Buena Vista. Next station, Buena Vista. Please watch your step. Di ba? Naikot ko yan. Diyos ko mga kababayan. Hindi ako mawawala sa Singapore. Memorize ko lahat ng tren. Oo. Naguguluhan lang ako pagpapunta ka ng airport. Kasi bakit? Yung tren dun 3. Kung nasa gitna ka na tren, hindi mo alam kung saan ka tatawid. Ang bilis pa magsara. Di ba? Circle line in Dobigot, Kent. O, di ba, Ma'am Ispikirit? Alam mo sa Dobigot, makikita mo dyan sa Dobigot, maraming Pinoy dyan. Oo, tapos merong hagdan dyan na yung nilulumot sa Dobigot. May hagdan dyan na nilulumot, tapos malapit siya sa ilog. Next station, Piatos. Ma'am Ichin Channel, hello po. Kinento ko na sa inyo mga DDS. Alam ko na wala kayong pang-abroad kasi wala kayong pera. 'Di ba? Oo. Kaya ikwento ko na lang. Maririnig nyo pag sakay mo ng tren, next station, Marsiling Station. Please watch your step. Alam nyo na mga DDS, huwag nyo nang pangarapin pumunta ng Singapore. At saka huwag nyo i-compare huwag nyo i-compare ang Singapore at Davao kasi ang layo. Ang Singapore may layo na bumubuga ng tubig. Ang Davao may presidenteng nakukulong na gumagamit ng fentanyl. Diba? Next station, Marina Bay by the Sand. Marina Bay by the Sand. Diba? May nakalagay yung Marina by the Sand. Akala ko dati Marina Bay Sand. Marina by the Sand. Marina by the Sand. Nako po. Next station, Confidential Fund. Alam nyo na. Mga DDS, huwag nyo nang pangarapin. Alam ko naman may mga DDS sa Singapore kasi marami akong kaibigang DDS sa Singapore Pero ngayon, kanya-kanyang nagising na sila. Ayan. Kahit nga pupunta tayo ng pupunta tayo ng Singapore. Pakita ko sa inyo mga kababayan, Singapore. Sa mga DDS na hindi nakakaalam kung ano ang Singapore. Ito. Wait lang mga DDS, pakita ko sa inyo Singapore. Alam kong walang ganito sa Come along with me as I spend my 10-hour Ayan, sa layover in Jewel po Singapore yan, Airport. First, we have to airport. freshen up and grab some food. I highly recommend the Singapore street food stalls, even if you're here for a short time. Then, Ayan po ang Singapore. May building na may barko sa tuktok. Ayan po walang ganyan sa Davao. Kaya wag niyong i-compare ang Davao at Singapore. Kasi sa Singapore, kapag ka namasyal ka doon, pupunta ka sa kagubatan, hihiga ka doon sa lupa, may kumakanta ng Why do birds suddenly appear every time you are here? Dito yung baba dito, hihiga ka niyan, mag-iilaw-ilaw pag gabi yan. Ayan mga kababayan dito, pag humiga ka dyan, iilaw-ilaw pag gabi yan. Tapos may mga tugtog yan dyan. Sa Davao lang ganyan. Anong tugtog marinig mo doon? Sa Singapore, may mga ganyang lugar. Dito, pagkagabi dyan, makikita mo dito sa baba, may layon dyan nagbubuga ng tubig. Tapos dito may party-party yan dyan, may mga disco light yan. Gumagano. Tapos dito yung harap ng building na yan, may fountain yan. Kapag ka alas 6, alas 7 ng gabi, magpatugtog yan ng malakas na tugtog. Tapos may fountain yan. Sa Davao lang ganun. Kaya huwag nyo i-compare. Ayan paggabi yan, umiilaw yan, tapos may tugtog yan ng Why the birds suddenly appears every time in the Hague. Walang ganyan sa Davao. Huwag kayong mga ambisyosa. Ang meron sa Davao, droga. Madipuga kayo.
Tapos sa Singapore, merong isang lugar na ang tataas ng building pero puro bangko. Sa Davao, walang bangko doon. Wala nga university, wala nga hospital. Ayan. Oo, ayan ganito pag gabi. Ganito pag gabi sa Singapore. Ayan ganyan pag umaga sa Singapore. Ayan walang ganyan sa Davao. Diba? Yan yung sabi ko sa inyo, pagkagabi, nagtutug-tug-tug yan dyan, tapos humihiga kami dyan sa baba. Manonood kami ng iba-ibang color ng, dyan, ilaw dyan sa, struktura na yan. Alam nyo na, mga DDS. So, yun lang mga kababayan, yung ating, live sa mga oras na ito, hindi na natin masyadong habaan, mga kababayan, kasi baka mag-iyakan palalo yung mga DDS dyan. At saka take note sa Singapore yung tren nila nasa lupa, dumadaan yung iba. Sa Davao walang tren. Kapal ang pagmumukha ninyo. Huwag niyong ikumpara ang Singapore sa Davao. Kasi Singapore may tren, sa Davao wala.